Una sa lahat, ilang Pinoy sa Israel lumikas na sa mga bomb shelters dahil sa pinakulang drones ng Iran. Wala munang pasok sa mga eskwelahan at opisina dahil sa panganib. Habang sa Northern Ireland, kaliwat kanan ng riot at pambobomba dahil sa panguusig sa mga immigrants. Pati mga Pinoy nadadamay at napipilitan ng lumikas. Ang buong detalye ng mga gulong yan at ang sitwasyon ng ating mga kababayan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Pangulong Duterte, kakanlungin daw ng hindi pinangalan ng bansa sakaling pansamantalang palayain ng ICC. Pero tutol dyan ang kaanak ng drug war victims. Ilang senator judges sa impeachment trial ni VP Sara Duterte harap-harapan daw kung ipakita ang pagiging biased nila sa bise. Kaya dapat daw silang mag-inhibit. Dalawang opisyal ng LTO na nampalat na nadyak sa event sa Tuguegarao City. Isa pang LTO official sa Baguio City, listado nagmamaneho ng lasing nang makasagi ng kotse. Kumpanya ng bus kung saan kinulpi at kinuryente ang pasaherong PWD, pananagutin ng DOTR. Nag-iisang nakaligtas sa plane crash sa India. Kinwento kung paano siya nakaligtas bago bumagsak ang eroplano sa gusalin. At Catriona Gray, may say nga ba sa mga nag-ship sa kanila ni Pasig Mayor Vico Soto? Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantala siyang palayain ng International Criminal Court lalo't may isang bansa raw na handang kumanlong sa kanya. Pero nangangambarihan ng pamilya ng mga biktima ng drug war. Baka raw kasi takutin ni Digong ang mga testigo para umatras sa kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. By virtue of the warrant of arrest. Formal nang hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya sa ICC Detention Center sa The Hague. Ayon sa lead counsel niya na si Attorney Nicholas Kaufman, pumayag ang gobyerno ng isang ICC member state na kukupkupin si Duterte habang siya ay nililitis. Sa edad na 80 years old, iginiit din ang kampo ni Duterte na masyado na siyang matanda at maraming iniindang sakit para manatili sa kulungan. Hindi rin daw siya flight risk at hindi rin magtatago. Sa kopya ng kanyang request, nakasaad na nakipagdialogo na ang defense team ni Duterte sa ICC prosecutors at hindi sila umano tututol sa posibleng paglaya ng dating Pangulo. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, panahon na para makalabas si Duterte dahil sa humanitarian reasons at sa questionable umanong pag-aresto sa kanya. Hindi sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. If those circumstances are present, and to my mind, as a lawyer, they're present, then the order for his interim release should come forthwith. Umaasa naman si Vice President Sara Duterte na si Senadora Amy Marcos ang magpapauwi sa kanyang ama sa Pilipinas. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Sagot dyan ng palasyo, walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. kapansin-pansin naman ang mga katagang Mr. Duterte will not continue to commit crimes sa request ng defense team niya para sa interim release. Nakita rin ito ng palasyo, kaya tanong nila. So may pag-amin ba rito? Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges. Tutol naman ang mga biktima ng drug war na makalaya si Duterte. Giit nila, posible raw malagay sa peligro ang mga testigo sa kaso. Kayang-kaya niya i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, kaya niyang gawin yun. Ayon naman sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, may mga pinagbigyan na noon ng ICC ng interim release, pero para lamang ito sa minor offenses. Kahit mapagbigyan ng interim release, required pa rin si Duterte na dumalo sa paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Tuloy pa rin ang turuan ng Senado at Kamara sa hindi naipasang dagdag sahod. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, late submission at nagpapapogi lang daw ang Kamara. Giit naman ng Gabriela Party List, matigas ang Senado sa bersyon nila ng wage hike. Narito ang aking report. Research din pag may time. Ito ang banat ni Senador Jinggoy Estrada sa tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Sa gitna ito ng bangayan ng Senado at Kamara sa hindi naipasang panukalang dagdag sahod. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Giit pa ni Estrada, hindi totoo ang akusasyon ng Kamara na Senado ang pumatay sa wage hike bill. Lalo't Pebrero nitong nakaraang taon pa na ipasa ng Senado ang bersyon nila ng 100 pesos na aumento sa sahod, habang isang taon naman daw ang inabot ng Kamara para ipasa ang kanilang bersyon na 200 peso wage hike. Bakit sila magpapasa ng batas na 200 na 2 days before sinidi? Mga nagpapapogi lang sila, tapos isisisi nila yung Senado? That's not right. Wala pang sagot si Abante sa mga banat sa kanya ni Senator Jinggoy. Nangako naman ng principal author ng panukala sa Senado na si Senador Mig Zubiri na muli niya itong ifa-file sa parating na 20th Congress. Itinanggi naman ni Senador Joel Villanueva ang isa pang akusasyon na tila ayaw daw ng Senado makipag-usap. Sabi ni Villanueva, ang tagapagsalita pa nga raw ng Kamara na si Attorney Abante ang hindi kumonsulta sa House Conference. Nagpakita pa nga si Villanueva ng mga larawan kung saan nakausap daw nila ang mga kongresista. Idiniin naman ni Senate President Chis Escudero na parehong pinadala ng Kamara ang articles of impeachment at ang panukalang aumento sa sahod sa Senado kung kailan patapos na ang sesyon. Sabi tuloy ni Escudero, parang kasalanan pa ng mga senador. Sa kabilang banda, umasa pa raw si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na magkakaroon ng bicameral conference para pag-isahin ang bersyon ng Kamara at Senado. Pero tila hindi raw interesado ang Senado. Matigas raw kasi ang posisyon ng mga senador sa kanilang 100 pisong aumento sa sahod. Pero sabi ni Brosas, kahit ang 200 pesos na wage hike ng Kamara ay hindi raw nakakabuhay. Nalungkot naman sa nangyari ang Trade Union Congress of the Philippines, pero patuloy daw nilang ipaglalaban na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Giit naman ng Kabataan Party List, si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit hindi naisabatas ang dagdag sahod. Pambabastos daw ito sa mga Pilipino. Sagot naman dyan ng palasyo, may sinusunod lang na proseso ang Malacanang. Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike. At tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo. Harap-harapan daw kung ipakita ng ilang senator judges ang pagiging bias nila kay VP Sara Duterte kaugnay ng impeachment. Dapat na raw silang mag-inhibit sa gagawing pagilitis. Narito ang aking report. Mali ang ginawa ng Senado ayon kay Senator-elect at dating Senate President Tito Soto. Hindi raw pwedeng isang senator judge ang maghain ng motion para ibalik sa Kamara ang articles of impeachment gaya ng ginawa ni Senador Bato de la Rosa. Defense team o ang prosekusyon lang daw ang pwedeng gumawa nito. Dapat daw mag-aral muna ng mga dating impeachment proceedings, lalo na yung mga bagong senador bago pumutak. Isa si Soto sa mga nagsilbi na rin noon bilang senator judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Pero ayon sa impeachment court, may kapangyarihan ang senator judges na aralin ang mga dokumento at ipaalam kung tingin niya ay may mali dito. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Hanggang kaninang hapon, wala pa raw natatanggap na certification ng impeachment court mula sa Kamara para patunayang tumalima sila sa utos ng konstitusyon na isang verified impeachment complaint lang sa loob ng isang taon. Pero para sa ilang kongresista, hindi na kailangan ng sertifikasyon. The articles of impeachment itself is already the certification that they need. We're actually asking kaninong senador ba sila? Senador ng mga Duterte?
senador ng bawat Pilipino. Ayon pa sa ilang kongresista, garapala na talaga ang pagpapakita ng ilang senator judge na nakapanig sila kay VP Sara Duterte. Kasunod yan ang sinabi ni Senator Robin Padilla na magka-campaign manager siya para kina VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, dapat magpakita naman ng neutrality o wala dapat kinikilingan ang mga senator judge. Kung si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima naman ang tatanungin, dapat na mag-inhibit o wag nang lumahok sa paglilitis sina Senator Amy at Robin Padilla bilang delikadeza. Pero duda ang ilang senador at kongresista na mangyayari yan. Ay siguro tawasin mo yung mga yan ay supporter pa rin ng mga Duterte. Alam natin na hindi naman nila gagawin yon kasi inhibition ay voluntary, no? At wala tayong ilusyon na mag-i-inhibit ang dalawang yan. Maging ang palasyo may pahayag sa pagpapakita ng suporta ng ilang senator judges kay VP Sara. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan. Bukas naman daw si Pangulong Bongbong Marcos sa dialogo para maayos ang anumang hindi pagkakasundo ng Senado at Kamara. Ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. At may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Sa panig naman ng defense team ni VP Sara, pinag-uusapan raw nila kung paano gagawin yung pagko-comply sa ipinadalang writ of summons ng Senado. Tinawag na balat kayo ni dating presidential spokesman Salvador Panelo si presidential sister Senator Amy Marcos. Reaksyon niya yan sa tinutulak ni Senator Robin Padilla na Sara-Amy tandem sa 2028 presidential elections. Ayon kay Panelo, wala siyang tiwala kay Senator Amy. Matatandang kasama si Senator Amy sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tinanggal din siya matapos i-endoso ni VP Sara Duterte nitong nakaraang midterm elections. Mas maganda siguro, Sara Robin Padilla. Yung Amy, wala. Balat kayo, kaya hindi ako nagtitiwala doon. Maraming hindi nagtitiwala doon. Balat kayo kasi masyado yun. Hindi na pinatulan pa ng COMELEC ang pahayag ni VP Sara Duterte na duda siya sa resulta ng nagdaang eleksyon. Ayon ni COMELEC Chairman George Garcia, nirespeto nila ang opinyon ng sinuman. Anya, kung lahat lang daw ay magbibigay ng komento ang COMELEC, sa COMELEC, baka raw magkagulo pa. At dahil tapos na ang Bilang Pilipino 2025, sunod na lang nilang pagtutunan ng Bangsamoro parliamentary elections. Noon ang sinabi ni VP Sara na dapat daw questionin ng PDP ang naging sistema ng botohan. Ang giit niya, ang mga totoong nanalo daw sa eleksyon ay ang ilang kandidatong kaalyado niya. Ang sagot niya ng COMELEC, kung ang random manual audit ang pagbabasehan, 99.99% ang accuracy rate ng botohan. Yung bang naproklama namin ay tama at mga tao ay tama? Base po sa result so far ng random manual audit, yes. Talaga naman po hindi natin mapipilit ang lahat na paniwalaan yung lahat ng resulta. Pero siyempre, yan po yung accepted na paraan to counter-check the integrity of the machines. Dapat sharpshooter. Yan ang bagong utos ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa mga pulis. Kapag sumablay, tatanggalan daw ng baril. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Napasabak sa pagpapaputok ng baril at pag-asinta sa mga target si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sakto yan sa panibago niyang direktiba na bukod sa maayos na pangangatawan, dapat maging sharpshooter o bihasa sa paggamit ng baril ng mga pulis. Ang mga sasablay, pwedeng tanggalan ng baril. Hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Tanggalin natin ang baril nila. Palitan natin ng bolo. Sayang ang bala, ang mahal-mahal niya, tapos imimiss mo lang. Ayon kay Torre, may regular marksmanship proficiency test sa kanilang hanay. Pero napansin daw niyang hindi ito masyadong sineseryoso. Kaya plano niya, simulan ang mas mahigpit na pamantayan sa mga commander at high-ranking official ng PNP. Siya raw mismo, handang itaya ang ranggo at posisyon kung hindi papasa sa gun handling skills. Kung bumagsak ako, di magpapa-try ako, magre-retire ako. Hindi lang sa promotion, pati sa positioning. Last option lang naman daw ang baril. Pero mas magiging maayos at ligtas daw ang pagtugon sa mga operasyon kung sa paggamit ng baril ay hindi papalya ang mga pulis. Buhay ang nakataya rito eh. Paano ang intended target, hindi mo tamaan at ang tatamaan ay ang inosenteng tao. So, ayaw natin nun. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo,
News 5. Nabistong isang bahay sa subdivision na pugad ng scam sa Angeles City, Pampanga. Arestadong 5 Chinese na sangkot daw sa operasyon ng scam. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulencio. First Baulong. Sinalakay ng mga ahente ng NBI Criminal Intelligence Division ang bahay na ito sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga. Sa loob, nabisto nilang operasyon ng isang scam hub. Target ng NBI ang umano'y Chinese boss na namamahala ng mga scam hubs sa bansa. Pero ang tumambad sa NBI, mga tauhan na lang ng pinaghahanap na si alias Baulong. Binuksan ang mga pinto sa kwarto pero wala pa ring Baulong na nakita. Continuation kasi ito ng paghanap natin dun sa very notorious na na Chinese. Na actually hindi lang Chinese na napatay nito, nakapatay na rin ng Pilipino. Kaya hinahanap natin talaga dahil nagiging muscle na siya ng mga Afasa hubs, yung mga scam hubs. 5 Chinese ang inaresto. Naaktuhan silang gumagamit ng computer para umano mang love scam at crypto scam. Tumawag na sa atin ang Chinese embassy kung sino-sino yung mga nahuling Chinese national. Gusto nila ma-deport talaga sa kanila yung mga yan dahil ang niloloko talaga nila mga Chinese nationals din. Sasailalim sa digital forensic examinations ang mga nakumpiskang computer at cellphone. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account Scamming Act ang 5 Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isang pasahero na nag-crash na Air India flight ang himalang nakaligtas sa malagim na plane crash. Ang kwento niya, dumaan at tumalon siya mula sa emergency exit bago pa man sumalpok ang eroplano sa binagsakan nitong gusali. Yan ang Frontline News Abroad ni Rainiel Pawid. Ito ang aktual na kuha ng eroplanong papunta sa ng London mula Ahmedabad International Airport sa India. 30 segundo lang matapos mag-take off, bigla itong bumagsak at sumalpok sa kalapit na medical school dorm. 242 na sakay ng eroplano ang unang napabalitang namatay. Pero sa gitna ng retrieval operation, isang dugo ang lalaki ang ika-ikang tumayo mula sa pinangyarihan ng insidente. Siya ang 33 anyos na si Ramesh Viswash Kumar. Dinala siya sa ospital dahil sa mga sugat. Kwento ni Ramesh, tumalon siya mula sa emergency exit bago pa man bumulusok ang eroplano sa gusali. मेरे नजरों के सब सामने हुआ था मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से. Nakaupo si Ramesh sa 11A seat nakatabi mismo ng emergency exit. Para sa mga eksperto, maituturing na himala na nabuhay ang British Indian national. Binisita na rin siya ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa ospital. Pero sa kabila ng nangyari, habang buhay dadalhin ni Ramesh ang bangungot, lalo't kasama sa nasawi ang kanyang kapatid na si Ajay. Namatay rin ang isang pamilya na magmamigrate sana sa London. Nakapag-groovy pa sila sa loob ng eroplano bago ang malagim na trahedya. Sa kabuuan, umabot na sa 265 ang nasawi sa trahedya. Kabilang na riyan ang ilang estudyante at doktor umano na nasa loob ng dormitoryo na pinagbagsakan ng eroplano. Bakas sa bawat sulok ng gusali ang iniwang pinsala ng trahedya. May mga pagkain din sa ilang lamesa. Senyales na posibleng kumakain ang ilang residente nang sumalpok rito ang eroplano. Dahil sa malagim na disgrasya, naiyak na lang sa sakit ang mga naulilang pamilya habang nasa labas ng ospital. Naglunsad naman na ang pamahalaan ng India ng formal na investigasyon para sa nangyari. Sasagutin ng Air India ang mga gastusin ng mga nasawi at magbibigay ng mahigit 6 na milyong piso kada biktima. Nakikipag-ugnayan na rin ang India sa US National Transportation Safety Board at US Federal Aviation Administration. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Iran at Israel. Sa gitna yan ng umiinit na sagutan ng missile at pambobomba ng dalawang bansa. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Nitong Huwebes nakapaghatid at sundo pa ng mga OFW sa airport ng Israel si Manong Shai. Higit 1 dekada na siya sa Israel at ang van servicing ang isa sa kanyang pinagkakakitaan. Pero ngayong araw, tigil muna siya sa trabaho dahil nagpakawala na ng higit 100 drones ang Iran sa Israel.
Gantiyan ng Iran matapos pasabugan ng Israel ang kanilang nuclear at military facilities. Nasa shelter ako ngayon at hindi namin alam ang mga darating at masyadong ngayon, mainit at alerto ngayon ng Israel. Dahil sa banta ng sunod-sunod na missile attack, isinara muna ang paliparan ng Israel. Kaya naman ang mga nakaschedule na susunduin sana ni Manong Shai ngayong gabi. Yung iba, hindi na natuloy, nandiyan pa sa Pilipinas. Yung iba napaalis, wala, canceled lahat. Walang flight, canceled lahat. Kasabay ng tensyon, itinaas na ng Israel Defense Forces ang essential activity status doon hanggang bukas. Ibig sabihin, wala munang pasok sa paaralan at opisina at anumang uri ng pagtitipon. Tanging mga essential services at establishments lamang ang bukas. Kaya paalala ng embahada sa mga Pinoy maging alerto at alamin ang mga mamad o bomb shelters sa kani-kanilang lugar. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, higit 30,000 ang Pilipino sa Israel. Sa Iran naman, naka-alerto na rin ang mga Pinoy roon. Kwento ng Filipino community leader na si Naufar, bomba ang gumising sa ilang bahagi ng Tehran kaninang umaga. Marami kasi construction, alam mo ng big city ang Iran. So maraming constructions, may mga noise na mga ganyan. Akala namin na ganun lang, ang normal lang. Dahil sa namumuong tensyon sa dalawang bansa, pahirapan ang paglikom ng supplies. Habang nakikibalita ka, namimili ka ng mga pangangailangan. Isa na dyan, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng bigas, gamot, o kung ano man mga necessities. Sa kabila ng sitwasyon, marami pa ring Pinoy sa Iran ang ayaw umuwi ng Pilipinas. Karamihan kasi sa kanila nakapangasawa na ng Iranian national at may matatag na trabaho roon. Paghimok naman ng gobyerno ng Pilipinas sa Iran at Israel, itigil na ang pag-atake at idaan ang gusot sa mapayapang usapan. Nakahanda rin ang embahada ng Pilipinas sa Middle East sa mga Pilipinong mangangailangan ng tulong doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Dahil sa tensyon ng Iran at Israel, nagbabadyang tumaas pa ang presyo ng krudo sa world market. Kabilang kasi ang Iran sa Organization of the Petroleum Exporting Countries or OPEC. Ayon sa Department of Energy, posibleng makaapekto ang giyera ng dalawang bansa sa pagbaba ng supply ng krudo. Pero kung sumipa man daw ang presyo nito, hindi naman daw yan aabot sa $100 per barrel. Sa ngayon, nasa $60 hanggang $70 per barrel ang presyohan ng krudo. The OPEC Plus has already made the decision to gradually ease the restriction of their supply, their own self-imposed supply restrictions. By next year, because of this loosening up of their restrictions, the world supply will actually be oversupplied by close to 1 million barrels. Sa susunod na linggo, nakaambang higit pisong taas presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Bunsod daw yan ng pagtaas ng demand sa world market. Nakaapekto rin ng trade negotiation ng Amerika at China at nuclear negotiations ng US at ng Iran. Showbiz tonight na tayo. Mutuals lang. Yan ang sagot ng beauty queen na si Catriona Gray sa follow-on nila ni Pasig City Mayor Vico Soto. In shock daw ang 2018 Miss Universe nang malamang siniship silang dalawa ng alkalde. Binansagan pa nga silang V-Cat ng kinikilig na netizens. Pero say ni Cat, there's nothing really more than a mutual follow. Sagot dyan ng shippers, never say never, Cat. So surprised. I was like, Ako din. yeah, really. Pero nag-followan ba kayo? Was that it? Followan lang. Ni Vico? But nothing more. Walang slide into the DMs. Mutuals lang. Oh, mutuals lang. Star-studded ang ginanap na red carpet para sa upcoming teleserye na Sins of the Father. Present dyan ang cast, kabilang sina Shaina Magdayaw, Jessie Menjola at JC De Vera. Hindi naman mawawala ang mga veteran gaya ni Tirso Cruz III, John Arcilia at Lot De Leon. Siyempre, andyan ang star ng serye na si Gerald Anderson na nagbabalik sa teleserye matapos ang matagal na break. Hiling daw niya na mabigyan siya ng proyekto kung saan maaaring magbigay ng lesson sa mga manonood. Napapanahon ang tema ng palabas na tungkol sa scam. Mapapanood na ang Sins of the Father sa June 23 dito sa TV5.
pag may proyekto po ko, sana may social awareness. And sana may mapupulot na aral yung mga tao pag pinanood nila. Because maraming distractions these days, di ba? We have scamming, we have social media. Huwag muna kayong bibitiw dahil may mga baon pa akong showbiz updates. Susunod, lalaking may autism, binugbog at kinurente pa ng kapwa niya pasero sa loob mismo ng bus sa EDSA Carousel. Batang babae na naglalaro sa Santa Cruz, Maynila, nasagasaan at nadaganan ng e-trike. Lasing na LTO official, sinibak matapos makabangga ng kotse sa Baguio City. At ilang Pilipino sa Northern Ireland lumikas na matapos madamay sa lumalalang racist riots. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsalpukan ang dalawang motorsiklong yan sa barangay Vasra sa Quezon City. Sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang dalawang rider pati ang pasahero ng isang motor. Mabuti na lang at naitawag agad ang disgrasya kaya't mabilis dumating ang ambulansya ng barangay. Nagpapagamot na ang dalawang rider at isang pasahero. Bugbog at tadyak ang inabot ng isang lalaking may autism mula sa mga pasahero ng bus sa EDSA Carousel. Nagat daw kasi ang biktima kaya't pinagtulungan. Ang kanyang pamilya naman, desididong ireklamo ang driver at konduktor na wala raw pagpapahalaga sa mga PWDs. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na ilang beses pinagsusuntok at pinagtatadyakan ng kapwa pasahero sa likod ng pampasaherong bus sa EDSA. Ang lalaking nakaputi tila hirap magsalita. Baka sa mukha niya ang takot habang sinasalag ang panggugulpi ng ilang lalaki. Umabot pa sa punto na sinakal siya habang sinusuntok. At sa dulo ng video, bigla siyang napasigaw dahil kinukuryente na pala. Ang lalaki sa video na si alias Mark, natunton at eksklusibong nakapanayam ng News 5 sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Inabutan ng aming team si Mark na mayroong autism spectrum disorder. Bagamat hirap magsalita, paulit-ulit na sambit ni Mark ang sobrang hirap na dinanas niya sa mga pasahero ng bus. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at sa katawan. BGT sa bus, kulay yellow, red at saka masakit yan. Dede at saka likod at saka kuyente katawan, kuyente. Ay, ulo. Kuyente ng ulo. Mag-away, sunto. Sa panakay sa PWD. Kwento naman ng kapatid ni Mark na si Ronnie. Tumakas lang ng bahay si Mark kaya napadpad sa EDSA bus carousel. Takot daw ito sa maiingay kaya nang marinig ang malakas na tunog ng cellphone ng pasahero. Kinagat niya ito sa balikat kaya siya ginulpi. Kung nasaktan man sila dapat hindi naman makatarungan yung ginawa nila. Umuwi po siyang mag-isa eh. Opo. Ayun po yung di namin kung paano siya nakauwi rin. Kasi time na yun siguro nangihina siya. Pero kinabukasan pa po siya bago nakauwi. Maraming beses na raw umalis ng bahay si Mark pero nakakauwi rin. Madalas daw kasi itong bumili ng mga libro at magazine na binabasa at iniipon sa kanyang kwarto. Sinisisi naman ng pamilya ang driver at konduktor na hindi umawat sa panggugulpi kay Mark. Ganon din ang bus company na hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa mga PWD na pasahero. Magre-reklamo po talaga kami dun sa nangyari kasi hindi naman makatao yung ginawa nila. Oo, para hindi na rin di ba ulit sa iba. Agad naman sinuspindi ng Department of Transportation ang lisensya ng bus driver at konduktor matapos mag-viral ang video ng pananakit kay Mark. Based on our initial reports, walang ginawa yung konduktor. Pinabayaan lang. O kaya, kung hindi nila kaya, marami talaga, dapat tuminto sila lahat ng staff ng ating busway ay may saik. That is a failure of the driver and the conductor. Pananagutin din ng DOTR ang bus company at sasampahan ng kaso sa hindi pagre-report ng insidente at pag-iwan sa PWD na biktima.
Sa ngayon, hindi pa raw sumasailalim sa medical check-up si Mark dahil kapos sa pera ang kanyang pamilya. Kaya humihiling sila ng tulong medikal at serbisyon legal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinampal at tinadyakan ng dalawang opisyal ng LTO ang dalawang lalaki sa gitna ng event sa isang hotel sa Tuguegarao. Hindi raw kasi pinagbigyan ng singer ang hiling ng dalawang opisyal na lumapit sa kanila. Habang sa Baguio, isa pang LTO official ang nagmamaneho ng lasing at nakasagi pa ng kotse. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Viral ang video na ito sa isang hotel sa Tuguegarao City. Sa gitna ng isang event, sinampal at tinadyakan ng dalawang lalaki ang dalawa pang lalaking nakaupo. Bigla tuloy tumigil ang tugtugan. Sa kuha naman ng CCTV sa nasabing insidente, makikitang pinalibutan ng dalawang lalaki ang mga biktima, saka sinaktan. May mga umawat naman sa kanila. Napag-alaman ng mga opisyal ng Land Transportation Office Region 2 ang dalawang nanakit. Nag-ugat umano ang insidente nang tumanggi ang singer na lumapit sa isa sa mga opisyal. Dito na raw sinaktan ng dalawa ang mga biktima, nakasamahan ng singer. Sinubukan ng News 5 na makapanayam ang mga opisyal, pero tumanggi muna sila. Sa ngayon, desididong magsampa ng reklamo ang mga biktima. Gabi naman itong Martes nang masagi ng van ng isang kotse sa kahabaan ng Legarda Road sa Baguio City. Kinilala ang driver ng van na si Engineer Edilberto Bungawin, hepe sa LTO Baguio, habang ang driver naman ng kotse ay isang abogado. Sa pagresponde ng mga pulis sa insidente, napansin nilang lasing raw si Bungawin. At nang magpositibo sa alcohol test sa Baguio City General Hospital and Medical Center, agad siyang inaresto. Dahil sa pangyayari, pinasibak siya sa pwesto. Hindi namin tinotolerate yan. Much more, nalaman pa ng taas kaagad. Very clear, being an LTO officer for how many years. You should know yung anti-drunk driving. Nakarating din ang insidente kay Transportation Secretary Vince Dizon. Giit ng kalihim, dapat ay silang mga kawani ng gobyerno mismo ang nauunang sumunod sa batas. Yung pagmamaneho na lasing, hindi lang yan simple violation. Yan ay napakadelikadong violation, madali kang makadisgrasya. So, unacceptable ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Lunes na ang balik eskwela pero matumal pa rin daw ang benta ng school supplies sa Divisoria kahit walang paggalaw sa presyo nito. Nakaapekto ang libreng pamimigay ng mga LGU at ang pag-a-add to cart ng mga nanay. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Higit isang oras bago magsara ang mga tindahan ng school supplies sa Divisoria, naabutan ng News 5 ang ilang nanay. Ngayong Biyernes sila piniling mamili ng gamit pang eskwela. Masiksikan daw kasi kung sa weekend magla-last minute shopping para sa pasukan sa Lunes. Kasi pumura po dito, ma'am, kaysa sa mga mall ganon. Ayos na po, matibay naman po siya. Yun lang kasya ng budget eh. Kaya dito na lang kami nagtsatsaga sa sa maraming tao. Ayon sa ilang tindera, hindi na raw sila magtataas pa ng presyo ng school supplies. Nakapako na rin sa 12 hanggang 30 pesos ang kada piraso ng notebook. Hanggang 10 piso naman ang lapis at ballpen. Makakabili naman sa Divisoria ng 5 pisong pambura. Ang pencil case naglalaro sa 20 hanggang 100. Hanggang 65 pesos naman ang crayons, depende sa dami. Sa halaga namang 150 pesos, makakascore ka na ng sapatos pamasok. Habang hindi tataas sa 500 pesos ang mga bag. Una nang naglabas ng anunsyo ang Department of Trade and Industry na panatilihing stable at abot kaya ang mga presyo ng school supplies. Kahit walang galawan ng presyo, aminado mga tindera na matumal ang benta kumpara noong mga nakaraang taon. Sa umagang hanggang tanghali, wala pa rin talaga. Tapos dumadagsa lang siya. Pagpahapon na agay ng ganito, dumadagsa siya ganun. Pero hindi siya agay ng before talaga. Last year na super dumog talaga, yung as in aligaga talaga lahat. Siguro kasi yung mga mayor ngayon is nagbibigay na rin sila ng mga gamit, diba? So kaya yung iba, hindi na sila nagpupunta ngayon dito sa Divisoria. Yung iba naman po, hindi sila dito nagdadirect. Ginagawa po nila, bumibili po sila sa online apps. Ang iba't ibang LGU nagsimula ng mamahagi ng school supplies sa mga pampublikong eskwelahan. Mula notebook, ballpen, bag hanggang uniform at sapatos, libre. Ilan sa mga may palibreng back-to-school package ang syudad ng Pasig, Taguig, Makati, Muntinlupa, Caloocan, Valenzuela at Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Susunod, sa pool sa CCTV, 3 taong gulang na bata nasa gasaan at nadag-anan ng e-trike sa Maynila. Mga Pinoy sa Northern Ireland na ipit sa patuloy ng mga racist riots laban sa mga immigrants. At Girls' Generation member Yuna at K-drama star Ann Boyun magtatambal sa isang comedy film. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Biglang dumating ang riding in tandem na yan sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Binaril ng angkas ang babaeng nasa gilid ng poste. Ilang putok ang pinakawalan ng gunman, napayuko sa sakit ang babae. Pero di siya tinantana ng mga salarin. Nasawi ang 34 anyos sa babae dahil sa tama ng bala sa ulo. Kalalaya lang pala ng biktima. Onsehan sa droga ang isa sa tinitignang motibo sa pamaril. Kritikal ang 3 taong gulang na batang babae matapos masagasaan at madag-anan ng e-trike sa Maynila. Ang nakasagasang driver na isa raw PWD, kuyog ang inabot. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Upauco. Naglalaro sa gilid ng kalsada ang batang yan nang makuna ng CCTV sa Barangay 336 Santa Cruz, Maynila kahapon. Pero maya-maya, biglang patakbo na, tumawid ang bata. Tiyempo namang may parating na e-trike. Sinubukan pa ng e-trike driver na huminto pero sa bilis, di ito kinaya ng preno kaya tumagilid. Nadaganan at nakaladkad pa ng ilang metro ang bata. Dito mismo sa lugar na to sa kahabaan ng Felix Huerta sa Santa Cruz, Maynila, tumawid ang 3 taong gulang na batang babae para habulin ang kanyang kalarong kapatid nang biglang may dumating na mabilis na e-trike at nabundol ang 3 taong gulang na bata. Dito mismo sa kinakatayaan ko, bakas pa ang dugo ng batang babae. Napasugod ang mga tao sa lugar matapos ang disgrasya. Nadala ng emosyon ang mga tao at binugbog ang driver ng e-trike. Ang iba, pinagtulungan na itayo ang sasakyan. Dito na nila isinugod sa ospital ang biktima na si Max Payne Zane Magtibay Soriano. Ayon sa tiyahin ng bata, nasa trabaho raw noon ang ina ni Zane. As in, nakadapa na yung pamangkin ko, hindi na gumagalaw. Ang hiling ko lang naman sana yung pamangkin ko, kahit paano, may tumulong sana sa kanya at makaligtas. Kasi tinapat po talaga kami ng doktor kanina, lalong-lalo na po ako kanina kasi sinitiskan po siya uli kasi na-x-ray. Ang conscious pa rin po siya, may time na magkakaroon siya ng chest kasi hindi po tumitigil yung pagdurugo ng utak niya. Kasalukuyan nasa ospital ngayon ang batang si Zane. Ang barangay naman ang sumaklolo sa binugbog na driver na isa palang person with disability. Nagkaarigluhan na ang magkabilang panig pero ayon sa barangay, kailangan pa rin managot ng driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Tumitinding karahasan sa Northern Ireland dulot ng mga kilos protesta at racist riots laban sa mga immigrants. Ang ilang Pinoy na pipilitan ng lumikas, ngayong nadadamay na rin sila sa gulo roon. Yan ang Frontline News Report abroad ni Mon Gualvez. Ilang araw ng balot ng tensyon ng ilang lugar sa Northern Ireland sa United Kingdom. Sunod-sunod na mga kilos protesta. Sinabayan pa ito ng mga riot. Ang grupong ito pinaghampas at pinagbabasag ang mga bintana ng isang establishmento. Maya-maya, sinilaban na nila ito. Napapadalas din ang mga sunog sa ilang bayan sa sakyan dahil sa mga petrol bomb. Dahil sa kaliwat ka ng gulo, ipinakalat ang mga anti-riot police sa Northern Ireland. Gumamit din sila ng mga water cannon laban sa mga nagra-riot. Nagsimula ang mga kilos protesta nang arestuhin ng 2 binatilyo na umano'y mga Romanian matapos pagsamantala ng isang dalagita. Isinagawa ang mga kilos protesta bilang suporta sa biktima. Hanggang sa lumalim na ito at nauwi sa hate crime laban sa mga immigrant. Pati mga Pinoy sa Northern Ireland nadadamay din.
Ang ilan sa ating mga kababayan lumikas na mula sa kanilang mga tirahan. They start banging the window of our neighbors, so I panic because I have a daughter inside that house. So I call urgently the police, and 20 minutes the police they come. So the protests, they started pushing out, and then before they push the car that our car is, they smash the window and start to blow up. May iba namang naglagay ng sticker ng watawat ng Pilipinas sa labas ng kanilang bahay para hindi sila pag-initan ng mga nagrarayot. Ang sitwasyon sa Northern Ireland ikinababahala na ng Embahada ng Pilipinas sa London. Maging ang mga Pinoy kasi sa lugar ay nagiging target na rin ng karahasan. Patuloy raw nilang binabantayan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy. Nanawagan din sila sa mga Pinoy na maging mapagmatyag, sumunod sa mga otoridad at makipag-ugnayan sa kanila kapag may kinakailangan. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap na ulat ang embahada na may Pinoy nang nasawi o nasaktan dahil sa mga riot sa Northern Ireland. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan, aso sa Cebu nagala Disney princess habang nakasakay sa metal panel. At Girls' Generation Yuna at K-drama actor na si An Bo-yoon bibida sa isang comedy film. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magtatambal sina Girls' Generation member Yuna at K-drama actor na si An Bo-yoon para sa isang comedy film. 악마다. 어이! 그랬대요! 이중 기억 그런 거 아니야? 온다는 놈이 나야! 따님 데리고 빨리 전문병원으로 가보시는 게 너무 좋아요. 너무 좋아. 춤추고 싶다! 김구야, 부탁한다. Yan ang pelikulang Pretty Crazy. Tungkol yan sa buhay ng unemployed guy na Ronnie Bo-yoon at mysterious devil-like woman played by Yuna. Romantic comedy ang atake nila dito. This August na yan ipapalabas. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend, mga kapatid. At para naman sa ating papaong Pampa-Good Night, mala Disney princess ang isang aso sa Cebu. Binyahe siya ng mga construction worker habang nakasakay sa metal panel. Nangyari po yan sa Cebu IT Park. Mala Aladean ng peg dahil parang nasa carpet at lumilipad yung aso. Nasa 8 magigiting na trabahador ang bubuhat sa kanya. Ano ba? Kwento ng uploader na padaan lang siya sa lugar nang makita ang nakaka-good vibes na pangyayari. Kwento raw sa kanya laging nasa site ang aso at hindi itinataboy dahil napamahal na rin ang mga trabahador. Tsaka feel na feel niya, ha? Oo nga. Hindi siya nanlalaban. Parang naging mala Disney princess yung aso doon. Aladdin. Oo. Kumbaga yun yung carpet niya, no? Tarpaulin ka. Ay! Dahil birthday mo. Sige. Dahil birthday mo. Happy birthday, Johnny! Ay, wow, thank you. Teka, bakit pag birthday niya, ibang cake? Bakit? Ano? Bakit pag kami mumurain? Oo. Uy, floral. Oo, hindi mo Sa floral, pag ganun. Tatandaan namin to, ha? Teka, pipicturean ko to, ha? Oo. Hindi, pantay-pantay lang. O, dali, mag-wish ka na. Ilang taon na ang Johnny Marie? Ayaw magsabi. Ayaw niyo po magsabi na Magtatanong ng ganyan. Ayaw niyo magsabi na Mamaya, tanungin ka niyo ng edad mo. Okay lang. O, bakit? O, ikaw. O, ikaw. O, tignan mo. Si Sir Ed
pala yung ayaw! Ako pa. Kaka-60 mo lang po tuloy. Ay, Oh, sige. senior citizen. Ay, Ay, teka, ano ba? Biyernes na. Mag-uwi na tayo. Pang 45 minutong pag-imais malagang headlines. Happy birthday, Johnny. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mehan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao, hindi pa senior citizen. Hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi.